Mensahe ni VP Sara sa mga taong nang babaliktad sa kanya about dun sa sinabi niya sa live video niya at pinapalabas pa nga po mga Lodi na nagbibigay na po ng banta sa buhay na po ng ating pinakamamahal na Pangulo ng bansa na ito, pakinggan nyo mabuti para matauhan naman kayo kung anong pinagkaiba ng pagiging abogado ni Gadon dati sa pagiging abogada ni VP Sara Duterte. O, pakinggan nyo mabuti ha, para matauhan to si Gadon. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Nilalakasan niyo yung security niya. Pakinggan nyo ha. Ibig sabihin yun, papatayin na ako. Yan kayo nagkamali. Dahil yung move na ginawa ninyo, parang nagkakatotoo nga na may binabalak nga talaga kayo dito kay VP Sara Duterte. Is revenge from the grave a crime? So I had to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So that's the playbook. Nagiging palaisipan na sa inyo yung mga ginagawa ni VP Sara Duterte. Alalahanin nyo, abogada na matalino at hindi both plugs, kagaya po nung isa dyan na na-disbar. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Nagiging Trillanes ng Pinas na rin po ang dating nito po ni hindi na pala to attorney mga idol. Ni Gadon. Kasi mga idol, nakikisaw-saw po siya. Diyan po sa issue, doon po sa sinabi ni VP Sara Duterte na about po dyan sa pagbabanta daw po sa mga Marcos. Kay Romualdez at saka kay Lisa Araneta Marcos. Alam nyo po yung ginawa niya mga idol. Ito po ha, tingnan po natin sa post. Sabi po kasi dito, Presidential Anti-Poverty Caesar Larry Gadon, ba't wala ng attorney sa pangalan niya? Ha? Has filed a letter complaint before the Supreme Court seeking to disbar Vice President Sara Duterte over the death threats. Yung pong sinabi daw po ni VP Sara Duterte. Anak na tinapay, dyan po kay Ferdinand Marcos Jr. at saka Lisa Araneta Marcos at ito po kay Martin Romualdez. Yan po mga idol, ang ginagawa ni Larry Gadon. Speaking of this bar, mga idol, kaya po wala na po siyang attorney sa kanyang pangalan kasi po siya po yung na-disbar. Ito, balikan po natin. Attorney Larry Gadon, Gadon, yung bobo man ng Pinas. Dati po kasi, meron pong nag-file ng kaso sa kanya about po sa pambabastos nito. Sabi po dito, mga Lodi, Court unanimously disbars Attorney Lorenzo Larry Gadon for misogynistic, sexist, abusive, and repeated intemperate language. Bastos eh. Kaya yun mga Lodi, alam nyo po yung boto, June 28, 2023, noong nakaraang taon, by unanimous vote of 15-0. Wala man lang pumabor sa'yo, attorney. Gadon? The Supreme Court in bank resolved that disbar Attorney Lorenzo Larry Gadon for the viral video clip. Ayan mga Lodi, pakita ko sa inyo. Lakihan natin ha. Ito. Tapos ngayon gusto mong ipadisbar si VP Sara Duterte. Magkaiba yung ginawa ninyo. Ito kasi mga Lodi, ang ginawa niya, viral video clip po ni Larry Gadon, he repeatedly cursed and uttered profane remarks against journalist Raisa Robles. Nadali siya ni Raisa Robles. Alam niyo ba mga idol, dito nabasa ko lang hindi lang pala niya isang beses lang ito ginawa. Winarning na pala siya nito before. Pero eto, nadali na po talaga siya ni Raisa Robles. Yan, dyan po ang pagkakaiba ninyo ni VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte, alam yung mga pinagsasabi niya at hindi yan bastos magsalita. Kung meron man siyang nasasabing hindi naaayon sa inyo, pero at least alam niyo yung mga ginagawa niya. Dahil siya ay isang abogada. Ito si Gadon, mga Lodi, naging abogado, pero umoverlap po siya. Pero inyo, 15-0. Ayun, disbar. Tapos ngayon, gusto mong ipadisbar din si VP Sara Duterte. Anak na tinapay. Balik tayo dito Gadon Eto gusto ko lang ipakita sa sambayan ng Pilipino kung gaano po ka-obob ito si Gadon.
Dahil kung yung gusto niya mangyari, disbar si VP Sara Duterte bilang abogado, ito ang pagkakaiba ninyo. Ipapakita ko lang sa iyo yung video ni VP Sara Duterte nang malaman ninyong lahat kung gaano to kaobob na tinagurian pa namang The Bobo Man na nagiging Trililing Part 2. Anak na tinapay, Trililing Junior na dapat tawag natin dito eh. Kasi kung ano-ano na yung mga pinagpupuputak mga idol. So ito, pakita natin. Mensahe ni VP Sara sa mga taong nang babaliktad sa kanya about dun sa sinabi niya sa live video niya nung nakaraan. At pinapalabas pa nga po mga lodi na nagbibigay na po ng banta sa buhay na po ng ating pinakamamahal na Pangulo ng bansa na... Anak na tinapay. Mga tao ngayon, mga syungag. Kung ano-ano mga pinagagawa sa buhay, pinagsasabi. Hindi nila masyado iniintindi muna bago sila gumagawa ng hakbang. Ito, pakinggan nyo mabuti para matauhan naman kayo kung anong pinagkaiba ng pagiging abogado ni Gadon dati sa pagiging abogada ni VP Sara Duterte. O, pakinggan nyo mabuti para matauhan to si Gadon. Clearly, oppression and harassment for remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Tanong natin, abogado to si Gadon dati ba't di mo alam yung mga illegal o hindi illegal na mga gawain? Kaya ka na-disbar? Tanong lang naman, Gadon. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Yan yung pinagkaiba nyo, Gadon. Si VP Sara Duterte, bago niya sinabi yon, alam niya na wala siyang kasong kakaharapin doon. Dahil nga hindi naman yun active threat daw. Kasi mangyayari lang naman yung sinabi niya kapag merong tumugi sa kanya. Yun ang hindi nyo maintindihan. Ito pa, pakinggan nyo mabuti. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya. Ibig sabihin na yun, papatayin na ako. Di ba? Yan kayo nagkamali. Dahil yung move na ginawa ninyo, parang nagkakatotoo nga na may binabalak nga talaga kayo dito kay VP Sara Duterte dahil natakot kayo doon sa sinabi niya. Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira. Si Gadon tinatamaan, Pati yung admin natin yan, tinatamaan dito sa sinasabi ni VP Sara Duterte. Kasi panay lang sila gawa, mga pinagagawa nilang mga kalokohan. Pero hindi nila alam yung nagiging resulta, sa kanila yung balik. Pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila doesn't make sense. Especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI sa Pila, nagpatanong kagad ako sa Negros. It's not the first time na ginawa nila yun sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sinabi sa akin kung anong nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. Di ba mga lodi? Sige, tuloy nyo pa yung pagbanat kay VP Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, hindi basta-basta yung utak niyan. Lahat ng mga ginagawa niyan nasa plano o naayon naman sa batas. So, eto mga lodi dahil nga dun sa sinabi nila, sinagot naman po ni VP Sara Duterte itong mga paratang ninyo. Pakinggan nyo mabuti kung bakit niya sinabi yon sa live video niya. Ito yun. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Dapat alam po ito ni Gadon kasi dati siyang abogado Diba mga idol? Ito pa, tuloy pa natin. So I have to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress
opposition. They assassinated their political enemy. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So that's the playbook. Nagiging palaisipan na sa inyo yung mga ginagawa ni BP Sara Duterte. Kinakabahan na ba kayo dyan? Yes, lahat ng galaw ko, lahat ng ginagawa ko, kung saan ako, alam niya, alam nila, ganito ang gagawin sa security mo, imo-monitor ka. So that's one threat. But that is a possibility. You see what they're doing right now? They are undermining my security. Hindi ko pa dinidiscuss ang galing sa PNP. Yari, meron pa palang ibubulgar to si BP Sara Duterte about sa PNP. So ito naman mga Lodi, yung about po doon sa pagnanakaw daw kuno. Sinagutin ni BP Sara Duterte. Diba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi. Diba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw. Napakaliit na amount ang 150 million. So, bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. Requirement in government offices, you have to utilize money before December 31. They cannot be divulged in public. It will compromise lives and security of personnel who are cooperating or who are nandoon sa kabila na asset. You cannot. That is why it is called confidential funds. Lalo na yung pinapalabas nila about doon sa Piatos. Tatalakayin din natin yan mga idol kasi meron akong naisip at meron pong lumalantad kung sino po yung Piatos na yan. At siguradong babalik din po ito sa mga paratang nila dito po kay BP Sara Duterte sa Administrasyong Marcos Jr. Pero mga Lodi, unahin lang po muna natin to dahil ito po si Gadon nakikisawsaw, yan po ang dapat sa inyo. Alalahanin nyo, abogada na matalino at hindi both plugs kagaya po nung isa dyan na na-disbar. Hanggang dito po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.